isa sa pinakamataas na cost of living sa buong mundo, kahit isang condo flat sa government housing project maaaring umabot sa mahigit $1 million. Pero hindi lang ito, kundi higit pa ang naabot ni Marisa de la Cruz Lim, isang successful Pinoy businesswoman sa Singapore. 18 taon nang residente ng Singapore si Marisa. Mamahaling sasakyan ang minamaneho niya dito. Nakapagpundar ng sariling bahay at lupa, at kung sa Singapore may sarili kang bahay at lupa na pag-aari, big time ka na dito! Hello po. Kamusta? Binuksan ni Marisa ang kanyang tahanan para masilip natin ang kwento ng kanyang buhay at tagumpay. Welcome! Laki po ng bahay niyo. Ano naman tawag ito? Landed house na terrace house. Ilang floors po ito? 3 story. Mapansin ko ang dami niyong mga Chinese dito. Asawa ko kasi Buddhist, yung religion nila. Wow! Ang dami mo namang bag! Konti lang kasi nag-stop na ako eh. Ito po sa'yo. Okay, so, at ito po yung kanilang picture nung ilang taon ka dito, ma'am, nung kinasal mo yun? 23. O, diba? Payat pa ako dyan. May crown ka dyan. 18 taon pa lamang si Marisa nang sumugal na pumunta sa Malaysia bilang vocalist ng Heritage Band. Sa umpisa talaga napakahirap. Kasi syempre, di ba, bata pa ako noon. Naiyak lang tuloy. Okay Ako lahat yung nag-start lahat tumulong sa pamilya ko kasi nga yung airpot ko noon bali na mild stroke siya. Kaya talagang hindi na ako nag-college. High school lang yung natapos ko. Yung pamilya mo nasa Pilipinas at ikaw ang breadwinner, anong pakiramdam ng gano'n? Pagka nagkakasakit ako, na kahit may trangkaso ka, kailangan mo pa rin magtrabaho. Ganon. Sa Malaysia niya nakilala si Alvin Lim, isang Singaporean na dumadayo sa lahat ng kanyang gigs saan man siya mapadpad sa Asia. Bakit 4 na taon ganun kahaba yung panliligaw sa'yo? Kasi ayoko pa kasi mag-asawa. Iba kasi syempre Chinese siya. Iba yung kultura natin. Kailangan gusto ko siyang makilala muna. Dati, ang business niya, yung mga dump truck, gano'n, meron siyang 8. So, nung time na nagkabalikan kami, tapos magpapakasal na kami, lahat nawala yun. Sabi niya na dati, honey, bakit mo ako pakakasalan ngayon? Eh, wala na akong pera. So, ang sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman inano yung pera mo eh. Ang mahalaga sa akin, yung mamahalin ako. Mula sa maliit na puhunan, tinayo ng mag-asawa ang Marisa Filipino Pub. I-start kami nun talagang mula zero, lahat-lahat. Pero dahil nga, banda ako before, kahit kami-kami lang, wala akong mga entertainers, talagang as in kantahan lang ng pangpamilya, lagi kaming puno. Sipag at tiyaga ang naging puhunan ni Marisa sa pagpapatakbo ng negosyo nilang mag-asawa. Kung ano yung mga nagagawa ng staff ko, ginagawa ko din. Kasi wag mong iisipin na porket amo ka na, kailangan nakaupo ka lang. Hindi. Lahat ginagawa ko, kahit mag-waitress ako sa sarili naming bar, maghugas ako ng baso, maging DJ ako. Sa kasulukuyan, 3 na ang entertainment places ni Marisa na nagpapasigla sa nightlife ng Singapore. Ang original na Marisa Filipino Pub, ang Alrish Pub, at ang kanyang higanting disco mini concert venue na laging jam-pack ng tao, ang Platinum Music World. Matapos ang 18 taong pamamalagi sa Singapore, masasabing si Marisa ang mukha ng Pilipinong sumugal bilang OFW at nanalo sa pakikipaglaban sa buhay sa ibang bansa. Napakaraming mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating bansa, na gustong-gusto ring maging matagumpay. Ano ba ang maibibigay mong payo sa kanila? Huwag silang mawawala ng pag-asa, di ba? Kasi lahat naman ng tagumpay sa umpisa mahirap eh. Hindi ka pwede mag-depend na may pera ka na yan na. Kailangan mo pa rin magtrabaho na magtrabaho.
kailangan mo pa rin i-expand yung business nyo, ganun. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko sa asawa ko, mag-business tayo ng hindi na panggabi. So dito na dumating yung JC Premier. Dito naman kami sa health and wellness business na para magkaroon kami ng time naman sa mga anak namin. Napakaganda naman dito. Para akong nasa Louvre Paris Museum.